Makalipas ang ilang oras, bumantong hininga si Jianxing, bahagyang idinilat ang kanyang mga mata, at pinapanood siya ni Huan, tinanong kung talagang nagising siya. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa tabi niya, at nakatingin sa kanya, nalilito niyang sinabi ang pangalan niya, at pagkatapos ay biglang tumayo, biglang itinapon ang kumot at nakasimangot, sumisigaw na kailangan na nilang tumakbo dahil delikado, dito. Puno ng pawis ang mukha niya dahil sa tensyon. Siya ay huminga ng mabigat at galit na naikuyom ang kanyang kamay sa isang kamao. Ngunit ang kalaban ay patuloy na nananatiling kalmado at tumingin sa kanya ng walang pakialam, napansin ang kanyang titig. Labis na nagulat si Jianxing at nanlamig. Nanlaki ang mata niya, tapos biglang nagtanong kung bakit okay lang siya. Napagtanto niya na dapat ay nahimatay na siya bago siya namatay. At mahinang ngumiti si Juan at pagkatapos ay ipinaliwanag na kapag siya ay natutulog, hindi katulad niya sa panahon ng pagmumuni-muni, hindi siya gumamit ng espiritual na kapangyarihan, at sa makatuwid ang bango ng nasirang espiritu ay hindi nakaapekto sa kanya. Bumangon siya mula sa kama, lumipat siya ng kaunti sa gilid, tumalikod kay Genji, at inamin na kailangan niyang manatili ng matagal para mawala ang amoy at magising siya. Sa pagtingin sa bahagyang nasunog na patpat, pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, nakasimangot, bumantong hininga, at naisip na, sa katunayan, mahirap para sa mga monghe sa ibaba ng ikalimang antas ng Purple Palace na labanan ang lason na ito. Si Jianxing, na bumangon din, ay lumapit, nanginginig nang mapansin ang patpat na may lason, at ang bida na lumingon sa kanya ay napansin na ang kanyang karanasan sa lipunan ay masyadong maliit, kaya dapat siyang maging mas maingat. Bahagyang nairita siya sa mga salitang ito, kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa mga kamao, itinaas ang kanyang mga balikat at idinagdag ni Huan na kung siya ay mag-isa sa misyon na ito, ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna. Nang marinig ito, kumalma si Jianxing at Yumoko, nagpasalamat sa pagligtas sa kanya at nangakong magiging mas maingat sa hinaharap. Ang pinuno ng lalaki, na hindi pinansin ang kanyang pasasalamat, ay tumalikod lamang sa kanya habang nagsasalin ng tsaa sa isang baso, at iniabot ang mainit na inumin sa kanya, hinihiling sa kanya na itapon ang kagandahang loob at inumin ang tsaa upang magpainit. Bahagya siyang ngumiti, habang nakabuka pa rin ang tasa at muling nagpasalamat. Tinanggap ni Jianxing ang inumin, sa pag-aakalang may mga chismis na si Huan ay isang tamad na tao, kaya hindi niya inaasahan na hindi lamang ito magsasabi ng ilang salita sa kanya, kundi magbubunyag din ng mga sikreto ng cultivation sa kanya. Dinala niya ang tasa sa kanyang mga labi at humigop. Napansin na ang lalaking piling tao ay naging napakamaalalahanin sa lahat ng bagay sa lahat ng oras na ito at nailigtas pa ang kanyang buhay. Tumingin siya kay Huan, na nagbuhos din ng tsaa at maingat na umiinom nito ng may kahihiyan, at napansin niya na may magandang personalidad ito at magandang hitsura, at nanghihinayang nagturo tungkol sa kanyang antas. Ngunit bigla siyang natigilan at tinanong ang sarili sa takot, ano ang iniisip niya ngayon? Binuksan niya ang kanyang mga mata ng mas malawak at nanginginig, natapon ang ilang tsaa, at ang bida ay tumingin sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Lalong napahiya si Jianxing matapos marinig ang tanong na ito at ipinikit ang kanyang mga mata, ngumiti ng kinakabahan, winuwagayway ang kanyang kamay at nagpasalamat kay Huan sa kanyang pag-aalala, at binanggit na siya ay ganap na maayos. Sa isip niya, sinabi niyang imposibleng mag-alala ang bida tungkol sa kanya, at si Huan, nang marinig niyang okay siya, ay natuwa rito. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na kislap ng liwanag sa himpapawid malapit sa ASEAN, nakakunot ang noo sa konsentrasyon at gumagamit ng magic, bumilis patungo sa In. Nang mapansin ito, mabilis na kumunot ang noo ni Jianxing, lumingon sa gilid at sumigaw na isa itong assassin. Tumayo siya sa harap ni Huan, hinaranggan siya ng kanyang katawan at itinulak ang kanyang sword pasulong. Binalaan niya ito na mag-ingat at itinikom ang kanyang panga upang bigyan ang kanyang mga salita ng higit na pananalig. Ang pangunahing tauhan, na nananatiling kalmado, ay bumalik lamang sa kama, na nagpasya na kung bumuti na ang kanyang pakiramdam, ipaubayan niya ito sa kanya, dahil ang kanyang oras ng trabaho ay sa paglipas ng, Shanking froze sa shock, sweating mula sa excitement, at hindi alam kung ano ang sasabihin bilang tugon dito. Pero sa huli, napagdesisyonan niyang baliwala lang, dahil mas malakas ang dalawa nilang kalaban kaysa kay Juan, at kapag nasangkot siya, mas magdudulot lang ito ng gulo. Na may determinadong pagsimangot,
Ngumiti siya habang tumalon sa kalye at si Ron ay pasulong sa himpapawid, huminto saglit nang malapit na siya sa kanyang mga kalaban, na nagsimulang atakihin siya gamit ang kanyang kamay na nakahawak sa hilt ng kanyang espada ng napakahigpit, nagsimulang manginig. Inihanda ni Jianxing ang kanyang sarili para sa labanan at napapansin niyang may iniisip pa siya. Sa wakas, na may galit na pagsimangot at nakakuyong na panga, ipinahayag niya na hindi nagkataon na si Yun at Fengger. Halika rito at iwagayway ang kanyang sword, pinalihis ang mga pag-atake na nakatutok sa kanya, pinalipad ang kanyang mga kalaban, at nang bumagsak sila sa lupa, isang pagsabog ang nangyari, na sinundan ng mga kumpol ng itim na magical energy na inilabas sa hangin, lumilipad ng palapit. Natigilan si Jianxing na tumingin dito, at nang medyo nawala ang itim na salamangka, nakita niya ang mga kinatawan ng ika-4 na clan ng Eastern Wasteland, ang Purple Spirit Clan, si Fengger and Xian, ay nakatayo doon, nakatingin sa kanya ng mabuti, at pinaikit ni Jianxing ang kanyang mga mata, nagtatanong, sa isip niya, ano ang mga disipulo ng Purple Spirit Clan na gumagawa dito. Ngunit bigla niyang napansin ang kanilang mga mata na napagtanto na sila ay mga blood puppets, at napansin ang manipis na mga hibla ng magical energy sa paligid nila na kumokontrol sa kanilang nanginginig na katawan. Ang kanilang mga kaluluwa ay hinihigop ng salamangkero, na ginawa silang walang isip na mga manika, at naalala na ito ang magic ng sekta ng demon. Napansin din ni Jianxing na ang pagkawala ng isang buong nayon ay kagagawan din nila. Sa oras na ito, si Fengger, na nakatutok sa magic malapit sa kanya, ay nagsimulang maghanda ng magic attack, ngunit si Jianxing, na napansin ito ay madaling umiwas, at nabanggit na ang lakas ng dalawang ito ay katumbas ng ikatlo o ika-4 na antas ng Purple Palace. Paminsan-minsan, nagpadala sila ng higit pang mga magic attack sa kanya, ngunit naiwasan niya ang mga ito at huminto sa kalagitnaan ng hangin. Sa wakas, bulalas na nagalit sila sa kanya, nakasimangot. Ngumisi siya, itinutok ang kanyang sandata sa kanyang harapan at pinaandar ang King Yuan sword technique na may spell na tinatawag na Moon Smashing Clouds. Inihagis niya ang makapangyarihang magic attack na inilunsad niya patungo sa Zion at dating. Nagdulot ito ng malaking halaga ng magical energy na lumitaw sa hangin, na, sa pagbangga sa anumang mga hadlang ay sumabog, naging flames habang papalapit ang kanyang attack. Si Fengger Shan, sila ay sumipa sa lupa at tumalon sa hangin upang maiwasan ito, ngunit si Jianxing binitawan ang palad niya at sumigaw ng spell to nagkahiwa-hiwalay, at ang nag-iisang stream ng magic ay nahahati sa isang malaking bilang ng mas maliliit na energy projectiles na lumipad sa iba't ibang direksyon, na nagawang makapinsala kay Fengger Shan. Pumikit sila mula sa mga pag-atake na tumama sa kanila at bumagsak sa lupa, pagod na pagod habang si Jianxing ay umaaligid sa itaas nila sa hangin, pinapanood ang mga ulap ng alikabok na tumataas sa hangin. Si Huan, na pinagmamasdan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga imahe sa kanyang isipan, at sa makatuwid ay nakahiga lang doon na nakapikit, napansin na nagulat na si Jianxing ay talagang hinati ang sword light. Ngumiti siya, at naisip din na sa kasong ito, ang kanyang lakas ay tiyak na mababawasan, at saglit siyang tumigil sa pag-iisip tungkol sa taktika na ito, na napansin na mas maginhawa para sa kanya na panoorin ang labanan sa ganitong paraan, dahil hindi niya kailangan, upang buksan ang kanyang mga mata. Bigla niyang napansin na siguradong hindi nagplano si Fengger Shan na sumuko ng ganoon kadali, dahil hindi pa sila patay. Habang sinusubukan ni Fengger na takpan ang mga sugat na pinakadumudugo gamit ang kanyang mga kamay. Umupo si Shan, nanginginig at nagtanong, "How dare Jianxing do this?" Tinawag niya ang kanyang mga pangalan, nag-concentrate ng mas magical energy sa paligid niya at pinilit ang sarili na tumayo, naghanda siyang ipagpatuloy ang laban. Nagtatakang tanong ni Jianxing, hindi pa kaya sila ganap na naging puppets at may bahid pa sila ng self-awareness. Samantala, nangako si Shan na papatayin niya si Jianxing, at nakakunot ang noo niyang inilabas ang kanyang sandata. Sa pag-charge pasulong, sinipa niya ang lupa ng napakalakas kaya nagkaroon ng mga bitek, at habang tumatalon siya sa hangin, lumipad din ang mga bato sa paligid niya. Nang hindi ito pinansin, ibinaba niya ang kanyang sandata kay Atak Jianxing, na natigilan sa pagkabigla, hindi inaasahan, gayunpaman, nang humampas si Shan, nakuha niya ang kanyang mga bearings at itinulak ang talon ng kanyang espada sa kanyang harapan, ginamit ito upang itigil ang pag-atake ng iba. Lumitaw ang isang iglap kung saan nagbanggaan ang dalawang sandata,
At si Jianxing, na nakapikit ang isang mata, ay nagtatakang nagtanong sa kanyang sarili, maaaring talagang pagmamay-ari ni Zian ang gayong sandata. Ilang sandali, nanatili sila sa isang posisyon, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang gumalaw ng mabilis sa himpapawid, sinusubukang hampasin ang isa't isa. Mabilis silang kumilos kaya lumabo ang kanilang mga silhouette, at huminto sandali si Jianxing at tinanong ang sarili, anong klaseng power ito? Napansin niya na ang kanyang mga kamay ay namamanhid, habang si Zian, sa isang sigaw, ay itinaas ang kanyang sandata sa itaas ng kanyang ulo, mabilis na pinaikot ito at naghanda upang magbigay ng isang tiyak, napakalakas na pag-atake. Sa pagkakaroon ng sapat na magical energy, iniwagayway niya ang sandata. Nagdirekta ng pag-atake patungo kay Jianxing. Gayunpaman, nang mawala ang sinag ng magical energy, napansin niya na nagawa ni Jianxing na umiwas sa gilid, at sa determinadong pagsimangot at pagngiti, ipinahayag din niya na malapit nang matapos ang lahat, at iniabot ang kanyang sword sa harap ng kanyang nakatutok na magical energy, malapit dito upang hampasin. Nabanggit ni Huan na ito ay dapat asahan mula sa pinakamataas na disipulo ng clan, dahil pinag-aralan niya ang kanyang kalaban sa napakaikling panahon. Binuksan niya ang isang mata at idinagdag na bagaman ang mga kalaban ni Jianxing ay nasa ika-4 na antas ng Purple Palace, sila ay kasalukuyang mga puppets. Ang kanilang kamalayan ay selyado, at kaya't maaari na lamang nilang labanan gamit ang likas na hilig na sinasamantala ito ngayon, ipinikit ni Shangqing ang kanyang mga mata, natagpo ang nasa konsentrasyon, mas idiniin ang kanyang mga labi at iniabot ang kanyang espada sa kanyang nakalahad na mga kamay, ibinalik ang talon sa kanyang kaluban, tumutok, ang kanyang magical enerhiya, bigla niyang hinugot ang talon mula sa kaluban nito, at lumitaw sa likod niya ang isang haligi ng magical energy, dahilan para mapasigaw si Shan sa takot, nakasimangot. Si Huan, na nakabukas na ang magkabilang mata, ay nahulaan na si Jianxing ay hindi man lang alam ang panganib, at iniunat ang kanyang palad, sinalo niya ang dahon na lumipad papunta sa silid kasama nito, at nahulaan na ito ay sapat na. Si Jianxing ay nagko-concentrate ng magic para sa King Yuan sword technique sa sandaling ito, at sa wakas ay naghahanda para sa welga, pinaandar niya ang kanyang hubad na sword, inindigeway ang sandata at nagdidirekta ng isang makapangyarihang magic attack patungo kay Shan, na pagtanto na hindi siya makakaiwas. Sinabi ni Shan, kanyang armas sa harap ang kanyang sarili, sinusubukan na kahit papaano ay ipagtanggol ang kanyang sarili dito. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakatulong, at sa lalong madaling panahon, mula sa pag-atake na inilunsad ni Jianxing, ang bahagi ng lupa ay nawasak, at si Shan mismo ay nahulog, na natagpuan ang kanyang sarili na bahagyang natatakpan ng mga pira-piraso ng mga batong ito. Si Jianxing, na lumapag sa tabi niya, ay tumingin sa nanginginig na silwete ng dalaga, natutuwa na sa wakas ay napigilan niya sila. Nabanggit din niya na kailangan nilang mabilis na malaman kung paano gisingin sila mula sa spell. At sa sandaling iyon, si Fenger, pagkagising, ay tumayo at iniunat ang kanyang nanginginig na kamay sa gilid, kinuha ang pamaypay, iwinagayway ito, at itinuro ang isang makapangyarihang magic attack patungo kay Jianxing mula sa likuran. Napansin niya ito sa huling sandali at nagmumura, tumalikod, nagawa pa ring bumuo ng isang magic shield. Gayunpaman, ang kanyang depensa ay nasira ng Fongist na attack, at itinikom niya ang kanyang panga, natatakpan ng pawis dahil sa takot, ngunit ang pag-atake ng isa ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa kanya dahil ang dahon na inilunsad ni Huan ay lumipad ng napakabilis, na nagtataboy sa pag-atake ng telepono sa gilid, at ito, nang lumipad ng medyo malayo, sumabog, bumagsak sa bundok. Jinx! Nanlaki ang mga mata sa takot habang iniisip ang ginawa ng telepono, at lumingon siya upang makita itong nakaupo sa kanyang pamaypay, handang magpatuloy sa pakikipaglaban. Alam niya na kung tatamaan siya ng ganoon, magiging malubha ang pinsala, ngunit bigla niyang naalala ang nangyari kanina, tinatanong ang sarili, ano ang berdeng ilaw na iyon? Agad siyang nagpasulong ni Ron, patungo kay Fenger, na humihinga ng malalim para makabawi sa kanyang mga pagsisikap, at nahulaan na si Leaf iyon. Hindi pa rin siya gumagaling, tumayo roon, hindi makapag-react sa kanyang paggalaw, at si Jianxing, na tumatakbo palapit sa kanya mula sa likuran, ay sinaktan siya. At ipinikit niya ang kanyang mga mata, lumipad sa gilid, at si Jianxing mismo ay napagtanto na may isang taong tumulong sa kanya.